Shalom po sa inyong lahat. Tayo po narito sa ating paghahanda para sa ikalawang linggo po sa panahong ito ng Adviento. Ikalawang linggo sa panahon ng Adviento. Tayo po hinihikayat ni San Juan Bautista. Siya ho marinig natin sa linggong ito at sa susunod na ikatlong linggo. Si Juan Bautista ho, nahihikayatin tayong maghanda ng daraanan para sa Panginoon. Sa unang pagbasang marinig natin mula kay Isaías chapter 11, marinig natin na yung Mesiyas ay mayroong kaloob ng Espiritu sa Kanya, yung pituhong gifts of the Holy Spirit. Napakagandang matutunan po nito. Tapos yung ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, hikayatin ho tayo ni San Pablo na talagang matuto mula sa kasulatan. Kasi sasabihin niya, lahat ng sinulat nung una pa man ay sinulat para sa ating katututo upang magkaroon tayo ng pag-asa. At si Jesus ho, pag-aahandahan ho siya ng daraanan ni Juan Bautista at talaga namang hikayat ni Juan Bautista sa atin, magsisi. At talagang manumbalik, palitan yung ating isipan, ang maging isipan natin ang isipan ni Kristo. Brothers and sisters, ang dami ho natin matututunan mula dito sa paghahanda natin ito ng mga pagbasa ng salita ng Diyos. Sana po kayong mga nanonood na sumusubaybay dito sa ating palatuntunan na Word Made Flesh, saan kayo naroon ay pagpalain ng Panginoon. Kaya ho, binabati ko kayo mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na mga pasanin, alay niyo yan sa Panginoon para sa ating programa. Yun din po mga kaparian, mga religyoso, mga diakono, katekista, seminarista, naghahanda ng kanilang mga sarili para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sana po ikapulutan ninyo ang ating palatuntunan na magagamit ninyo. Sana po pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City from 7:30 until 9:30 p.m. At Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. And every second and fourth Thursday of the month at VMI School Ayala Alabang from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Hesi. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya'y lilitaw ang isang bagong hari. Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Ngunit hahatulan niya ng buong katwiran ang mga dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng pamalo ang kanyang mga salita. Sa hatol niya'y mamamatay ang masasama. Maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y isang batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulpong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paano ang karagatan ay napupuno ng tubig. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Hesi, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansa'y tutungo sa banal na lungsod upang siya'y parangalan.
Ito pong ating unang pagbasa sa ating pong ikalawang linggong ito sa Adviento ay hango sa napaka-importanting aklat ho sa Lumang Tipan sa Propeta Isaías. Nasa chapter 11 po tayo, isang hayag ho ni Propeta Isaías na napakahalaga po at medyo kilala rin naman. Nandito po tayo at pinapangako ng Diyos na magkakaroon ng isang usbong, nalilitaw mula doon sa sanga ni Yese. Of course, si Yese po ay ang magiging ninuno ni David. Ito po yung kanyang ama. Mula doon sa kanyang tangkay na yun, magkakaroon ng isang usbong doon. At mula doon sa kanyang ugat ay yung tangkay na yon ay magkakaroon ng bunga. Friends and sisters, ang inihuhula ho dito ay yung pagsilang ni David kung tutuusin. At ang mangyayari ho, yung itapanganak na yun mula doon sa tangkay nga ni Yese ay pamumunuan ng Espiritu ng Panginoon. The Spirit of the Lord will rest on him. At binabanggit ho dito kung anong klaseng espiritu itong mag-ahari sa Mesias ho. Kasi ang tinutukoy dito, when you think about it, ay yung Mesias na mismo. Siya ho ay pamumunuan, pananahanan ng espiritu, ng karunungan, ng pag-unawa, ng pagpapayo, ng lakas, ng kaalaman, ng pamimintuho sa Diyos at takot sa Panginoon. Friends and sisters, tingnan nyo, ito of course, dun sa original text nito sa Hebreo, medyo yung fear of the Lord is mentioned twice. Pero pagka nagpunta ho tayo sa Griego nito, yung fear of the Lord, yung unang banggit ng fear of the Lord will be equivalent to eusebeias, piety. Yung pagiging malapit sa Diyos, yung magandang pakikitungo sa Diyos. And of course, fear of the Lord. Friends and sisters, this will become known as the gifts of the Holy Spirit. Friends and sisters, tingnan nyo, yung Mesias ay magkakaroon nitong mga katangiang ito. At mga handog ho ng Espiritu Santo. Talaga namang alam natin, ito'y makikita nating malinaw na malinaw sa Panginoon, si Jesus, pagdating niya. And of course, ito ho ang mga kaloob din ng Espiritu Santo sa atin ho na pinananahanan niya. Tayo mga nanampalataya kay Jesus, tayo mga binyagan, ay talaga namang binibiyayaan din itong mga kaloob na ito. They are the 7 gifts of the Holy Spirit. Ano po? Wisdom, understanding, counsel, strength, knowledge, piety, and fear of the Lord. Friends and sisters, importante ho itong mga kaloob na ito ng Espiritu Santo sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. By the way, yung Kristiyano ho, Christ, yun ang ibig sabihin, yun ho yung Griego, yung original nitong Hebreo is Mashiach, Messiah, the Messiah. Tayo rin ho, may pagka-Mesias, in that sense. Tayo nananampalataya, tayo sumusunod, tayo mga disipulo ng Kristo, ng Mesias, si Jesus ho, para sa atin. Kaya nga, naging pangalan pa man din ni Jesus yun, Jesu Cristo, Jesus Christ. Jesus, in other words, the Messiah. Friends and sisters, pagkatapos ho nitong pagtalakay dito sa verse 3 ho, sasabihin niya, itong Mesias na ito ay maghuhusga, magpapasya, hindi sa pamamagitan ng, nakikita niya lang, hindi sa narinig niya lang. Hindi ho ganon. May mas malalim ho siyang gagamiting mga parang kaparaanan para maghusga. Hindi lang yung nakikita mo kasi pagka yung nakita mo, hindi mo naman nababasa yung kalooban eh. Yung narinig mo, baka hindi naman kumpleto. Kung kaya nga, anong gagamitin niya? With righteousness, with fairness. He will judge the poor. He will work for the afflicted. Friends and sisters, importante ho yun, ang Mesias ho, pagdating niya, ang katarungan ang kanyang gagamitin. Yung pagiging pantay-pantay ang kanyang paiiralin. And He will strike the earth, sabi niya dito, with the rod of His mouth and with the breath of His lips,
He will slay the wicked. Tingnan nyo, yung the rod of His mouth, the breath of His lips. Ibig sabihin ito yung kanyang salita. Kasi yung manggagaling sa kanyang bibig eh. At talaga namang yun ang talagang maghahasik ng takot doon sa mga masasama. You know? Yun ang gagamitin niyang sa pagtatanggol ng kanyang bayan. Also righteousness will be His belt about His loins in verse 5, and faithfulness His belt around His waist. At tignan nyo, paulit-ulit itong righteousness na ito, itong faithfulness na ito. Yun kasi magiging katangian ng Mesyas. Magiging matuwid siya at matapat. You know? At kitang-kita ho natin yun sa Panginoon. Talagang ang Panginoong Jesus ho ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos at talagang magiging matapat hanggang sa wakas, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Tapos ang kasunod dito sa verse 6 ay isasalarawan niya ang magiging ang iiral na sitwasyon pagka dumating na ho ang Mesyas. This is a very idyllic picture of the Messianic times. Yun hong peace of the Messiah. Iiral ho dito yung kapayapaang dulot ng Mesyas. Kung kaya nga, ang sasabihin niya dito, the wolf will dwell with the lamb. Yung hong wolf, nilalapa kung tutuusin yung tupa, hindi ho ba? In real life. Pero hindi na ho, magkakaroon ho ng kapayapaan. Yung leopard ho, tsaka yung young goat, ay talagang kinakain, sinasakmal ng leopard ang isang kambing. Yung calf ho, tsaka yung leon, siguro kayong nanonood ng Discovery Channel o something like Animal World or something, makikita nyo kung paano sunggaban ng isang leon, yung mga toro, yung mga how do you say, bulls and whatnot, yung mga calves and oxen, ayun, kinakain. Pero hindi na ho. Mananatili sila, mamumuhay sila ng mapayapa. In fact, ang isang batang maliit ang magmamumuno sa kanila. Can you imagine? Tapos sa verse 7, yung cow and the bear will graze together. Hindi ho nangyayari yun. Yung bear, talagang lalapain yung cow, Tapos, their young will live together. Yung young cow, yung young bear, yung calf ho, tsaka yung bear, yung mga cubs, mananatili daw sama-sama. Yung lion ay kakain tulad ng isang baka ng damo. Hindi naman kumakain ho ng damo ang leon, no? Pero ibang-iba na ho yung mangyayari doon. In fact, a small child will play in the cobra's hole. Tapos ang isang batang kaawat pa lang, lalagay niya yung kanyang kamay doon sa lungga ng isang viper, ng isang ahas, hindi siya maano. There will be no hurt anymore, no destruction in my holy mountain, and the earth will be full of the knowledge of the Lord. Brothers and sisters, tingnan niyo, ibang-iba ho yung mangyayari pag dumating ang Mesyas. Natural, totoo yun. At dumating na ang Mesyas, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pagdating na yun, ang ating pinaghahandaan, Adviento, pagdating. Nandito ho tayo sa Adviento ito, ang gaganda ho ng ating mga pagbasa. Come join us in praising and thanking God for His love and mercy. Word Made Flesh invites you to a prayer meeting every fourth Friday of the month at the Chapel of the Blessed Eucharist at the back of the main church of St. John Bosco Parish, Pasay Road, Makati City from 7 o'clock to 9 o'clock p.m. For details, please contact Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus, upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa
upang mapapurihan ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naglingkod sa mga Hudyo upang patunayang ang Diyos ay tapat at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, at upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Tulad ng nasusulat, kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalan, aking sasambahin. Nandito pa sa ikalawang pagbasa mula sa napaka-importanting sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Chapter 15 po tayo, napakahalaga ho na sinasabi niya sa atin sa umpisang-umpisa ng ating pagbasa. Verse 4 ho, ang sabi niya, ano bang sinulat nung una, in earlier times? Of course, ang tinutukoy niya rito ay ang lumang tipan, as far as he is concerned, At parang naman sa ating nababasa nito, yun din yung bagong tipan din ho, nung una pa yon, kung tutusin. Kaya yun ang tutukuyin para sa atin. Ang sabi dito ng San Pablo, lahat ng sinulat, for whatever was written, nung mga nauna pang panahon, ay sinulat para sa ating katututo. Para sa ating katututo. Upang sa ganung paraan, sa pamagitan ng pagpapursige nila, at yung encouragement of Scripture, ay yung pagpapalakas ng loob na galing sa kasulatan, tayo magkaroon ng pag-asa. Brothers and sisters, importante ho yung sinabi niyo ni San Pablo. Lahat ho ng sinulat sa Biblia, kung tutuusin, nakasulat sa Biblia, ay para sa ating itututo. We got to learn from Scriptures. No wonder, dito sa ating programa, pinag-uukulan ho natin ang pansin ng kasulatan. Pinapaliwanag ni Father June, ang Biblia, kasi ho dito manggagaling ang ating pag-asa. Kasi yung makikita natin dito sa mga taong gumagampan sa iba't ibang papel sa mga salaysayan sa Biblia, makikita natin kung paano nagpursige sila. Inusig-inusig, nagpatuloy pa rin sa katapatan sa Diyos. At talaga namang nagbibigay tuloy ng tunay na encouragement, pagpapalakas ng loob sa atin. Yun ho ang dalawang tema na binabanggit dito, perseverance and encouragement. Tingnan nyo, naghihintay ho tayo ng pagdating ng Panginoon. Ginugunita natin yung kanyang adviento, yung advent. Ibig sabihin, pagdating. Dapat ho, yung banal na kasulatan ang magpalakas sa atin ng ating kalooban, magpaalala sa atin ng mga bagay na dapat nating isinasaisip habang naghihintay ho tayo sa pagdating ng Panginoon. Of course, yung pagdating tinutukoy dito ay pagdating niya doon sa kasaysayan na gugunitain natin, ang ginugunita pag sa araw ng Pasko. Yung kanyang pagdating, sa wakas ng panahon na pinaghahandaan natin. Christ has come, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Yun, yung pagdating niyan yun, talagang pinaghahandaan natin. At para mangyari ho yun, dapat meron tayong perseverance, meron tayong courage. At yun ho'y galing sa kasulatan. Kung kaya nga, sabi niya, dahil dito sa perseverance na ito, sa verse 5, at yung encouragement na ito, dapat talagang magkaroon nawa tayo mula sa Panginoon, pagkalob niya nawa sa atin, na magkaroon tayo ng pare-parehong pag-iisip. Yung pag-iisip with one another according to Christ. Sabi niya ganyan, according to Christ Jesus. Brothers and sisters, narinig niyo ho yun? Dapat meron tayong parehong pag-iisip. Tayong lahat ho. Dahil tayong mga Kristiyano, at yung pag-iisip na yon ay dapat maayon kay Kristo Jesus. Marinig ho natin at mamaya yung pahayag ni Juan Bautista sa Ebanghelyo. Tulad din naman maging pahayag ni Jesus, na mga ngaral na siya, repent, for the kingdom of heaven is close at hand. Yung repent na yon is metanoeite. Metanoeite ho, ibig sabihin palitan ng isipan. Anong isipan ang pagpapalit natin? Ang isipan ni Kristo. Ito yung sinasabi niya sa atin. So that with one accord, you may be with one voice, glorify God and Father of our Lord Jesus Christ. Kasi pagka nagkaroon tayo ng iisang kaisipan, kaisipan ho ni Kristo, makapagluluwalhati tayo sa Diyos at ating Ama, ng Panginoong Jesucristo, ng talagang puspusan. Talagang maluluwalhati natin siya. We'll be able to glorify God and Father of our Lord Jesus Christ. Kung kaya nga, anong minumungkahi dito ni San Pablo sa atin?
Kung talaga meron tayong isang isipan lamang, yung isipan ni Kristo, accept one another. Sabi niya ganyan. Tanggapin yung isa't isa. Kasi doon sa pwedeng mangyari, for example, sa mga eklesiya, sa mga churches, na kuminsan hindi sila nagtatanggapan sa isa't isa. Kuminsan may hidwaan, kuminsan may pagkakanya-kanya, kuminsan may magpagtutunggaling ganoon, nagtatangi-tangi. I mean, yung katawan ni Kristo, isa lang hong katawan yun. At alam naman tinadtad, you know. And so, anong klaseng katawan yun? Hindi ho eh. Dapat ho, iisa tayong katawan, iisang isipan, ang isipan natin, yung isipan ni Kristo. Sa ganung paraan ho, talaga nakapagluluwalhati tayo sa Diyos. For I say that Christ has become a servant, sabi niya ganyan, to the circumcision on behalf of the truth of God, to confirm the promises given to our fathers. Tingnan nyo, no? Talaga namang si Jesus ay naging lingkod, lingkod ng mga Hudyo. Tinutukoy doon na servant to the circumcision. Okay? On behalf of the truth of God. Yun nga ho, si Jesus ho ay naging lingkod para sa kanila, pero hindi lang para sa kanila. Sa verse 9, and for the Gentiles, naging lingkod ho si Jesus sa mga Hudyo at hindi Hudyo. Yung Hentil ho, Gentiles, the nations. Ibig sabihin, dalawa lang uri ng mga tao no, para sa mga Hudyo eh. Yung mga Hudyo at hindi Hudyo. Yung mga Hudyo, yun yung mga Hudyo. Yung Gentiles, yun yung hindi mga Hudyo. Upang sa ganung paraan talagang we can glorify God. Jesus can glorify God. Therefore, it is written, therefore I will give praise to you among the Gentiles, and I'll sing your name. Brothers and sisters, yun ang dapat mangyari. Iisa ho ang ating isipan, yung isipan ni Kristo. Kaya naman talagang kasama ni Kristo na naglilingkod sa mga Hudyo at hindi Hudyo, lahat tayo makapagpuri sa Diyos. Yun ang ating ginagawa, pagka talagang nagkakaisa tayo ng isipan, wala tayong pinagtatangi-tangi, kundi tinatanggap natin ang bawat isa tulad ng tinanggap tayo din ni Kristo. Si Kristo, in other words, si Kristo lagi ang ating halimbawa. And that's what a Christian is supposed to be. Shalom to you all. This is Father June Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I'm very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011-165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM. In that way, you are partnering with God's Word, with the Word Made Flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful. And so I like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin niya nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, handa ninyo ang daraanan ng Panginoon,
patuloy ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, ang mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismo ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami ang mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino nagbabala sa inyo upang tumaka sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputuli at iahagi sa apoy. Pinabautismo ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit taga-dala ng kanyang panyapa. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamaligang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamatay kailanman." Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan nyo, dito po sa ikalawang linggo ng Adbyento, tulad din naman sa ikatlong linggo ng Adbyento, ang personahe maririnig natin sa Ebanghelyo ay si Juan Bautista. Kasi papel ni Juan Bautista na ipaghanda ng daraanan ang Panginoon. He is the precursor. Ngayong panahon ng mga computers, alam natin yung cursor, yung parang araw tumatakbo, something like that. Yun yung cursor, takbo, ibig sabihin ng kurso, pagtakbo. Di ba, race course, course, ibig sabihin yung pagtakbo yun galing sa Latin. Tapos precursor, ibig sabihin yung tumatakbo sa unahan. Yun nga si San Juan Bautista parang tumatakbo sa unahan ni Jesus. Siya naghahanda ng daraanan ng Mesyas. Friends and sisters, dito sa pagsasalarawang ito, by the way, yung pagsasalarawang kay Juan Bautista, medyo talagang puspusan Hindi ka mukha kay Lucas, hindi ka mukha kay San Marcos, medyo abrupt yung presentation kay San Juan Bautista. Dito maraming description sa kanya. Ayan nandun siya sa ilang ng Judea. Judea, the Judean desert, pagka napunta kayo lang, talaga makikita nyo, it's a desert, a vast desert yung Judea. Of course, may mga bundok doon, at doon sa isang bundok, nandun ang Jerusalem, kung tutubusin. But all the rest, there are a lot of Judean deserts there. Anyway, ang mangyayari, mayroon siyang papahayag. Alam papahayag niya, tingnan nyo, kay San Mateo tayo, yung papahayag niya, eksaktong ipapahayag ni Jesus. Talagang dinidiinan itong pahayag na ito. Tingnan nyo. Ang anong papahayag sa verse 2 ang sasabihin ni Juan Bautista, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Medyo ang haba ng translation na binasa ko sa inyo, Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Ganun sabi doon, yung repent. Yung lahat ng mga salitang yun, Yun na yun din ang sasabihin ni Jesus sa chapter 4 verse 17, sa pag-uumpisa ng kanyang pangaral. Sasabihin niya doon na, from that time on, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Friends and sisters, napaka-importante nitong pangungusap na ito. Babalikan na lang natin pagkatapos ng pagsasalaysay ko sa inyo nung nangyari dito sa gospel. Sa verse 3 sasabihin doon na itong si Juan Bautista ang talagang tinutukoy ni Isaías. Yun talatang binasa natin mula kay Isaías, yun na
tumutukoy kay Juan Bautista. Ano nga ba sabi doon? Ang sabi ho doon, the voice of one crying in the wilderness. Tingnan nyo, nandun nga si Juan Bautista sa ilang, ano? Anong sinisigaw niya? Make ready the way of the Lord. Make His path straight. Brothers and sisters, yun ho ang magiging punto ni Juan Bautista habang nangangaral siya sa mga tao. Mangangaral ho siya ng pagsisisi, binyag ng pagsisisi, you know? Upang talaga mapaghandaan nila ng daraan ng tuwid ang Panginoon. At dinidescribe ho dito si Juan Bautista na ang kanyang kasuotan ay camel's hair. Brothers and sisters, don't think that was very glamorous, okay? Yung camel's hair mo yun, pahirap ho yun. I mean, it is very, itchy pag isinuot mo yun, you know? Hindi lang ho yan. Of course, may leather belt siya, you know, around his waist. Tapos, anong kanyang pagkain? Balang at pulputan, you know, locust and wild honey. Bakit? Nasa ilang siya. Wala ho supermarket dun, no? I mean, yun ang kakanin niya. Yung nakikita niya dun sa, brothers and sisters, itong pagsasalarawan sa kanyang gano'n ay, his garment is camel's hair, his belt, leather like that. Tapos yung food niya, locust and wild honey. Ito ho'y nagpapaalala sa atin ni Propeta Elias ho. Ganun ho ang description, you know, tungkol kay Propeta Elias. Kung tutuusin na pagdating ng panahon, ito hong si Juan Bautista ang tutukuyin ni Jesus na Elias na dumating na. Kasi yung mga Hudyo, sa kanilang pag-iisip, theologically speaking, ang hinihintay-hintay nila ho ay ang pagdating ni Elias. Bakit? Kasi pag dumating si Elias, ibig sabihin, malapit na dumating ang Mesyas. Kung kaya nga ho, sabi ko sa inyo, pagka nagdiriwang sila ng hapunang Pampaskwa, yung Passover meal ho, doon ho sa paligid ng lamesa, may isa hong silya doon na laging empty. You know, hindi nila inuupuan. Ang tawag ko dun sa upuan iyon, Elijah's chair. Yun hong luklukan, upuan ni Elias. Kasi yun, hintay-hintay na si Elias na darating bago dumating ang Mesyas. Sasabihin ni Jesus, dumating na si Elias at ginawa nila sa kanya ang napusuan nila. At naintindihan ng mga alagad niya noon na ang tinutukoy niya si Juan Bautista. Yun nga ho, ang larawan na ditong pinipinta, talagang dating niya, Elias na Elias eh. Anyway, brothers and sisters, ano mangyayari? Sa verse 5 ho, ang sasabihin niya dito, then, Jerusalem was going out to him and all Judea and all the district around the Jordan. Brothers and sisters, tignan niyo kung sino nagsisipuntahan sa kanya. Kasi kung nandun siya sa disyerto ng Judea, hindi ba, sa Judean desert. Kung kaya nga, yung mula sa Jerusalem, mula sa buong Judea, mula doon sa kapaligiran ng Ilog Jordan, nagsisipuntahan sila kay Juan Bautista upang binyagan. Binibinyagan niya sila doon sa Ilog Jordan. As they are being baptized, eto ho, they confess their sins. You know? Inaamin ho, yun ang ibig sabihin ng confess. Aminin ng hayagan. Yun ang ibig sabihin ng confiteor, you know, sa Latin, confessus sum. I admit openly. You know, yun ang ibig sabihin ng confess. They were admitting openly yung kanilang mga kasalanan. Kasi nakikinig sila kay Juan Bautista na hinihikayat sila talaga na maghanda ng daraanan ng Panginoon dahil ang lapit-lapit niya na. Pagsisihan nila yung kanilang mga kasalanan, you know, talikuran nila yun. Ayun nga, inaamin nila yung kanilang mga kasalanan bilang pagsisisi nila, you know. Tingnan nyo, may epekto ho sa makatuwid yung pangangaral ni Juan Bautista. Really, a lot of people were coming to him. Tapos ho, sa verse 7, nakita niya, marami din mga Fariseo at Saduceo ang dumarating para mapabinyagan sila, you know, para mapabinyag sa kanya. Sino nga ba yung mga Fariseo? Just to repeat, yung mga Fariseo, farsha, ibig sabihin humiwalay. These are the Jews who talagang humiwalay sila sa common tao, sa madla, sa pagnanais nilang maging malapit sa Diyos. Paano maging malapit sa Diyos? Sa pagtupad ng kanyang banal na kalooban. Paano na malalaman ang banal na kalooban ng Diyos? Pag-aaralan nila yung banal na kasulatan.
Sino maging mga tagapagturo nila? Ang mga skriba, the scribes, mga expert in scriptures, Tapos dito, kasama nila yung mga Saduceo. Saduceo ito yung mga kaparian nila noon, yung mga kaapu-apuhan ni Sadok, the priest, Sadok. Lahat itong mga ito, dumating sa pagbibinyag, And tignan nyo kung anong banat ni Juan Bautista kanila. You brood of vipers, Kayong mga lahi ng mga ulupong. Kadarating lang nila, parang minura na sila ni Juan Bautista. Galit na galit siyang ganyan. Francis, tingnan nyo, always read the text in context. Yung context, yung unang ibig sabihin ng konteksto, yun yung kinapapalooban niya doon sa sulatin. Pero kitang-kita nyo dito, wala hong magpapaliwanag sa inyo nitong reaksyon na ito ni Juan Bautista doon sa mga Pariseo at mga Saduceo. Kasi wala namang binanggit dito. Nasa chapter 3 tayo. Chapter 1 and 2, yun yung infancy narrative ni Jesus, yung pagkapanganakan niya. Wala hong Pariseo doon, wala hong Saduceo doon, kung tutusin. Dito pa lang sila pumapasok, tingnan yung banat ni Juan Bautista. O paano malalaman kung sino itong mga ito? You got to take the historical context into consideration, their culture, their social context. Ito hong mga ito, talaga hong naging napakayayabang na mga tao. Yung mga Pariseo, yung mga Saduceo. Itong mga Saduceo, for example, they did not believe what the Jews believed. They only believed the first 5 books of the Bible. Yung mga ibang libro, wala na. Ang dami-dami lang hindi pinaniniwala ang mga bagay na pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Kaparian pa man din sila noon, really, kumukulong dugo ni Juan Bautista. Oh, by the way, hindi lang si Juan Bautista, si Jesus din pagdating ng panahon, magkakabanggaan sila. Anyway, yun ang sabi ni Juan Bautista kanila, you brood of vipers, sino bagbala sa inyo na talagang takasan yung galit ng Diyos sa dumarating? Kung total, nandito kayo, gusto yung pabinyag, etong binyag na ito'y tanda ng pagsisisi. Huhugasan ko kayo, yun ang ibig sabihin ng binyag, hugasan, ilublob, bilang tanda ng pagsisisi ninyo, mahugasan ng inyong mga kasalanan. Pero teka muna, dapat pakita kayo ng mga pruweba noon, fruit of your repentance. Talaga nagsisisi kayo. At huwag nyo sabihin, di, mga anak naman kami ni Abraham, no? Ang tatay namin si Abraham, eh. Sabi ni Juan Bautista kanina, teka, kayang-kaya ng Diyos magpasibol dito ng mga anak kay Abraham, no? Na magiging tapat, hindi tulad ninyo. Ganun ang sabi niya sa kanila. Hindi lang yon. Tandaan nyo, nakaamba na yung itak, yung palakol. Doon sa pinakaugat ng mga puno. Pagka bumagsak yan, putol na yan. Kung kaya nga, bawat puno na hindi nagbubunga ng mabuting bunga, talagang pinuputol yung tinatapon sa apoy. Francis, narinig niyo itong sinasabi ni Juan Bautista. Sana pagka nakikinig tayo sa salita ng Diyos, dapat maintindihan natin sinasabi doon para sa atin. Hindi dapat narinig natin kay San Pablo chapter 15, his letter to the Romans, verse 4. Ang lahat nakasulat noon ay nakasulat para sa ating ikatututo. Tayo dapat matuto. Yes, dapat matuto tayo dito. Yung binyag nating tinanggap, tandaan ninyo yun. Yung binyag na yun, salamat sa Diyos, nakapagpapatawad yung mga kasalanan. Pero dapat nagpapahiwating yun ng pagsisisi. Tayo ba sa ating buhay, nagsisi na po ba tayo? Nagsisisi ba tayo sa ating mga maling gawi, ating mga bisyo, ating mga kasalanan? Talaga nga bang nagpapakita tayo ng bunga ng pagsisisi? Yung bunga ng pagsisisi, kung naging sakim ka, naging makasarili ka, dapat nagiging mapagbigay ka, yun ang bunga ng pagsisisi mo. Kung dati sinungaling ka, ngayon makatotohanan ka, ang ginagawa mo ay talagang totoo, Para hindi ka mahihiya, hindi ka matatakot aminin yung katotohanan. Kung dati-dati, ang buhay mo, buhay ng kadiliman, ng kahalayan, ng ganyan, ngayon, nagiging matuwid ka na at malinis, Hindi hanggang ngayon, nandun ka pa sa internet, pornography, inaatupag kung ano-anong, ewan ko, hindi ganun. Dapat yung ating pagsisisi, nakikita sa bunga, Kung dati ang yabang-yabang mo, ngayon, hindi na, Talagang hinahayaan mo yung ibang magsalita, Kung pupurihin ka man lang, pupurihin ka nila, hindi ikaw pupurihin sarili mo. Ganun, dapat practical yung bunga ng ating pagsisisi. Bakit? Kasi nga, ako nagbibinyag sa inyo, sabi nga, sa pamamagitan ng tubig. Pero siyang dumarating. Eto, nasa Adviento tayo, yung dumarating. Si Jesus, ibig sabihin, siya mas nakila kaysa sa akin, di ba lang karapat, dapat tanggalin yung kanyang panyapak. At siya magbibinyag sa inyo ng Espiritu Santo at ng apoy.
Itong pangangaral ni Juan Bautista talaga maalab eh, yun nga, ang Espiritu Santo at ang apoy, ang pambibinyag niya sa inyo. Friends, sisters, teka muna. Tayo ho, dapat nabinyagan sa Espiritu Santo at sa apoy. Apoy ho, let's understand, ano ibig sabihin ng apoy? Ano ba ang sagisag na apoy? Apoy ho, tumutupok. Ang apoy ho, nagdadalisay. Hindi ho ba ganun yun? Yung, kunyari, silver, gold, pinapaapoyan yun para mawala yung dregs, mawala yung impurities, at maging matira doon yung dalisay na ginto, dalisay na pila. Yun ho gagawin ng Diyos sa atin, ng Espiritu Santo, na siyang nag-aalab talagang apoy. Atin nyo, ang Espiritu Santo, pumanawag sa mga apostoles, hindi ho ba saan yung dila ng apoy? Exactly. Ang Espiritu Santo ho, ang talagang, magdadalisay sa atin. Sabi niya, his winnowing fork, yung kanyang kalaykay, yung kanyang panghiwalay, ng palay ng bigas sa mga ipangganyan, ay talaga nasa kamay niya na, talagang lilinisin niya itong kanyang threshing floor na ito. At yung trigo, yun ang dadalhin niya sa kanyang bangan, kanyang barn. Tapos susunugin niya naman yung mga ita sa isang apoy na di maglalaho. But sisters, ito ho yung pinapahayag ni Juan Bautista. Dapat to repent, metanoete. Metanoete, metanoia. Noia, ibig sabihin mind. Mind, papalitan ho natin yung ating isipan. Yun, ibig sabihin ng metanoia. Umabot ka na meta, beyond. Anong mangyayari nyo? Wala kang pupuntahan doon. Dapat babalik ka na. Magbabalik loob ho tayo. Magbabalik isipan tayo. Magpapalit tayo ng ating isipan. Anong isipan papapalit natin? Isipan ho ni Kristo. Si Kristo hong dumarating. Yun ho yung bahayag ni Juan Bautista para sa atin. Why was Mother Mary chosen to be the mother of Jesus? Thank you, Vince, sa iyong tanong. Why was Mother Mary chosen to be the mother of Jesus? Ang ganda-ganda ng tanong mo, no? Kasi ninais ng Diyos yun. God chose her. God wanted it that way. Bakit? Ewan ko sa Diyos. I mean, siguro dahil sa kanyang kababaang loob. Kasi yun ang turing ni Maria sa kanyang sarili. Abang alipin. Nilingap niya ang kanyang abang alipin sa kanyang kababaang loob. He looked upon the loneliness of his servant. I mean, hindi servant, his slave girl. Ewan ko ba, yung si Maria talaga, mababa ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Of course, yung kababaang loob, hindi ibig sabihin minamata niya ang sarili niya. Hindi ganun yun. At tinatanggap niya yung katotohanan na talagang isang alipin siya ng Panginoon. Hindi alipin ng tao, alipin ng Panginoon. Kinalulugdan ng Diyos yung ganung kababaang loob kasi paulit-ulit na sinasabi sa atin sa Biblia yun. For example, Proverbs chapter 3 verse 34, ang sinasabi doon, kinakalaban ng Diyos ang mayabang, binibigyan niya ang kanyang biyaya sa mapagkumbaba. At uulit-ulitin nyo sa Biblia, yung puntong yung kinakalaban ng Diyos ang mayabang, binibigyan niya ang kanyang biyaya sa mapagkumbaba. Kung kaya pipiliin ng Diyos ang isang taong mapagkumbaba. Etong si Maria, ganun ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili, talaga mapagkumbaba. Kung kaya kinalugdan siya ng Diyos. At magiging ina siya ni Jesus na paulit-ulit ang pagtuturo tungkol sa kababaang loob. Mukhang si Jesus nagmana sa nanay niya, like mother, like child. Yes, yun ang sasabihin ni Jesus, tularan niyo ako, patuto kayo sa akin, dahil ako'y maamo at mapagkumbaba sa puso. Ganun ang kamamado niya. Kung tatanong mo sa akin, bakit siya naging, pinili ng Diyos? Siguro yun ang isang sagot. Dahil makapagkumbaba siya. And she made herself available to God. Of course, alam na ng Diyos yung mga bagay na yun mula pa sa umpisa. Pero yun nga, siguro isang punto kung bakit siya pinili is her humility, yung kanyang kababaang loob.
Father John, where did the sign of the cross come from? Thank you, Joaquin, sa yung tanong, where did the sign of the cross come from? Yung sign of the cross, yung cross na ganon, alam nyo, ano yun eh, sa mga catacombs, for example, from earliest times, yung ginuguhit na ng mga Kristiyano yung krus na yon, parang naging makahulugan talaga sa mga Kristiyano yung krus, you know? Bakit? Kasi namatay sa krus si Jesus. At talagang parang sa isang Kristiyano yung sign na yon, yung tandang yon ng kaparusahan, ng parusa na napakalupit. Really, one of the most cruel punishment invented by in ancient times by the Romans, for example, is the dying on the cross. Pero pagkatapos namatay ni Jesus sa krus, yung krus na yon ay naging tanda ng ating pagwawagi sa kasalanan, ng ating katubusan. I mean, it really, yung ating pagkikasundo sa Diyos. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung vertical noon, pinapakita yung pinagkasundo tayo ni Jesus sa Diyos, ang tao sa Diyos. Yung horizontal noon, pinagkasundo tayo ni Jesus sa ating kapwa at sa ating kapaligiran. Really, the sign of the cross became so meaningful. Kaya nga sasabihin ni San Pablo, sa kanyang sulat sa mga Galatia, chapter 6, verse 14, wala na akong pagmamalagay pang iba, kundi ang krus ni Kristo. Joaquin, sana yung pangungurus natin, gagawin natin mabuting-mabuti, ha? Mga magulang, turuan nyo yung mga anak ninyo, yung pangungurus, yung sa ngalan ng ama, dito yung ama, yung anak nandito sa tiyan, hindi sa dibdib, sa tiyan, tapos yung Espiritu Santo, you know? At ang maganda nga nun, ito turo sa akin ng daddy ko at nagpapasalamat ako sa kanya. Sa dulo pala nun, igagano mo yung fingers mo, tapos kinikis pala yon. Yun yung ginagawa natin, nakikita niyo siguro, ganon. Hindi yung, ewan ko, ganon. Mali. Ay, o kaya ganyan. Ewan ko ba't ganon yun. Kasi hindi na-explain. O sana mga magulang, explain nyo rin sa mga anak nyo yun. Daddy ko nag-explain ito sa akin. Father June, how did God create people? Thank you, Caleb, sa iyong tanong na ito. How did God create people? Ang ganda, no? Pagka binasa natin yung Genesis, yung unang-unang aklat ng Biblia, sinasabi doon, gumawa ng parang putik ang Diyos, you know? Parang yung clay, no? Molding clay na ganyan. Tapos, ayun, ginawa niya yung unang-unang mga nilalang doon, yung unang-unang tao, you know? Of course, maraming ibig sabihin ng isang pagsasalarawang gano'n. It's a very childish presentation, you know, ng paglikha. Very, very simple, no? Ang Diyos parang potter, you know, parang gumagawa ng mga paso o something like that, ng mga banga. Tapos ayun, kumuha siya nung clay na yon at gagawin niya yung tao. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos malayang-malayang gumawa noon. At kung paano niyang ginawa yung tao, you know, dapat tatanggapin ng tao yung pagkakagawa sa kanya. At pinapakita niyo yung karupukan ng tao, you know. At pinapakita nung kung saan ang galing yung tao. Hindi siya pwede magmalaki, you know. Galing siya sa lupa, you know. Kaya nga, sasabihin sa kanya, tandaan mo, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Parang ganoon. I mean, ganun likha ng Diyos yung tao, pero maganda nito, yung taong yon ang pipiliin ng Diyos maging kawangis niya at kalarawan niya, you know? At hindi lang yon. Pagdating ng Panginoong Jesus, yung taong nilikha ng Diyos na yon magiging anak mismo ng Diyos. That's a fantastic development of that story. Ikaw, Caleb, at lahat tayo, binigyan tayo ng pagkakataon maging mga anak ng Diyos sa pagitan ng binyag. Yung katawang yun ang nilikha ng Diyos, magiging katawan yun ng anak ng Diyos. Fantastic, no? Pasalamat tayo sa Kanya. Dito po sa ating mga pagbasang narinig sa ikalawang linggo pong ito ng Adviento,
Talaga pong ang daming napaalala sa atin. Ano po? Yung unang pagbasa mula kay Isaías. Si Isaías ho na propeta ng Adviento. He is the prophet of Advent. Kasi yun, dami niyang sinabi tungkol doon sa Mesiyas na darating. At isa doon sa sinabi niyang napakalaga, dito sa chapter 11, ay na yung Mesiyas na yun ay talagang lulukuban ng Espiritu at kakalooban ng Espiritu ng kanyang mga handog. Yung nga hong pitong mga handog na yun. Pinagpapasalamat natin yung mga handog na yon ay para din sa atin. Total tayo mga Kristiyano, Kristo ho, ibig sabihin Messiah. Tapos yung second reading narinig natin, talaga namang si San Pablo, ang sabi niya, matuto tayo mula sa kasulatan. Paano tayo matututo sa kasulatan? Babasahin dapat natin pag-aaralan. Hindi tayo pwede matuto sa isang aklat kung hindi naman natin ginagamit, di ba? Yun nga, ang salita ng Diyos, yun ang paksa dito sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Yun ang sinisikap ng Word Made Flesh Foundation na ipahayag, ikalat, the Word Made Flesh Foundation exists for that, to spread the good news. Tapos yung pinapakita ho sa atin ni San Pablo dito na dapat talagang modelo natin ay si Jesus. Si Jesus. Siya ho ang magiging modelo natin doon sa perseverance and encouragement na yon. Talagang tutularan natin si Kristo doon sa perseverance na yon at si Kristo rin ho magbibigay sa atin ng encouragement na yon. Tapos sa Ebanghelyo narinig natin sa San Juan, nangaral siya sa atin, sinasabi niya sa atin na talagang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin ng pagsisising yun, hindi lang sorry tayo, sorry. Hindi. Papalitan ho natin ang ating isipan, metanoeite. Metanoia, palitan ng isipan. Anong papapalitan sa isipan? Ang isipan ho ni Kristo. Ito ang dapat nating mas gawin sa panahon ito ng Adviento, mas makilala nating lalo si Jesus. Sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos at pagmumuni-muni natin dito. At yun nga, dapat talagang sikapin natin yung pagsisisi natin, pagbabalik loob natin sa Diyos, yung pagpapalitan ng isipan, makikita sa ating buhay, sa ating mga gawa. We will produce fruits of repentance. Yun ang kalugod-lugod sa Panginoon bilang paghahanda natin sa Kanyang pagdating. Gawin po natin panalangin itong ating natunghayang mga katotohanan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa inyong pagpapaalala sa amin ng napakaraming katotohanan sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Pagkaloob niyo ho sa amin, ang mga kaloob ng Espiritu Santo, talagang pukawin niyo yun sa aming mga puso upang talaga maisabuhay namin yung magamit namin sa pang-araw-araw ng buhay, yung kanyang mga kaloob na iyon. Talaga pong tulungan niyo kaming makapagbalik loob sa inyo, yung pagsasisi namin, patunayan namin sa pamamagitan ng aming buhay na mas nagiging tapat at nagiging kaaya-aya sa inyong kaharapan. Abba, tinataas po namin sa inyong lahat ng humihingi sa amin ng tulong, lahat po ng pinangakuan namin ng panalangin, lalong-lalo na yung mga nalulumbay dahil sa pagyaon ng kanilang minamahal, yung pong may mga problemang hinaharap, yung pong mga may sakit na talagang humihiling ng ginhawa, ng gagalingan. Sana po idampian niyo sila yung awa ng inyong biyaya. At lahat po rin ang tumutulong sa amin at ibig pang tumulong sa amin sa pagsasapatuparan ng aming misyon dito sa Word Made Flesh Foundation na pagpalagaan ng inyong banal na salita, sana ipagpalain yung abot-abot. Amin po itong dalangin kasama ng amin ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po'y naging liwanag ito sa inyo, pag-asa sa inyo, pagmamahal ng Diyos na umaabot sa inyo sa pagitan ng Kanyang salita. Hanggang po sa muli nating pagkikita-kita, tayo po'y pagpalain ng Diyos at shalom sa inyong lahat. The 5th season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. For details, please contact the following numbers. NITS at 0917-629-1851 or 527-3952 or Marites at 0918-929-0984 or 892-1858. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.